So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan po, no, napakahusay po ng ating presidente. Kasi alam niya po kung ano po talaga yung plano ng mga kalaban niya sa politika ngayon, especially po yung mga tao na nanawagan na siya po ay mag-resign. Kasi hindi ko po talaga makuha yung point, mga kababayan, no, na anong klaseng hocus-pocus ang ginagawa ng mga bobong mga DDS para i-connecta po si PBBM sa flood control. Hindi ko po talaga makuha yung logic na yon. Diba, kunwari kung ako DDS ako kunwari lang pag nakita ko na yung narrative ng mga DDS na i-connect na natin si Presidente Marcos dyan sa flood control, magtatanong ako na paano natin gagawin yun? So ngayon, alam po ni PBBM po, no, na kaya nila ginagawa pala yan, na i-connect siya sa flood control project kasi gusto siyang tanggalin. Alam niya mismo. Oo. Sabi niya dito, gusto nila akong tanggalin. Marcos blast opposition attempts to drag him into corruption scandal. Sabi niya yan. Mga kababayan, nakuha niyo ba yung point? Ganun ba katanga yung presidente? Na ikaw-connecta niya yung na mag-iimbestiga siya sa flood control tapos konektado rin pala siya? Parang hindi. Ay, Ma'am Susie, maraming salamat po, no? Yan, medyo inantok na nga po ako. Okay, so sabi dito, President Ferdinand Marcos Jr. on Wednesday expressed optimism that he is blameless over the alleged irregularities and corruption in flood control projects and that those trying to link him to the anomaly simply want to remove him from office. Yan. So sabi nga po ni PBBM, wala silang dapat sisihin sa akin. No, diyan sa flood control project na yan. Yung mga tao po na nagbibintang sa akin diyan, gusto lang nila akong tanggalin sa politika. Dito nga po sa pagiging presidente. So, in an interview with reporters, Marcos said that he is confident about his innocence. He knows what we did or did not do. Tingnan nyo. Yung sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, no? Sabi niya, alam namin kung ano yung ginawa namin at yung hindi namin ginawa. So tingnan nyo, inaamin po talaga ni Presidente na may pagkukulang siya. Meron siyang hindi ginawa. Hindi ibig sabihin na nasangkot siya. DDS talaga, tanga talaga sa DDS sabi pa dito. So I know that there were several yung may opposition would love to bring me into this na idadawit nga siya. To include me in all of this, but that's politics. So politika lang. So mas maganda mga kababayan, no, videohan na natin. May video dito Ito. President, this is on the ongoing investigations on corruption. How do you respond to assertions that these investigations will eventually lead to your doorstep? Because number one, number one, you signed the budget. You have direct supervision over those you appointed who may be involved. Ito pala maganda to. So isa pala sa mga binibintang ng mga bobong mga DDS, ang huling pumipirma daw ng budget, presidente. So, sangkot na raw yung presidente. Napaka-stupidong sagot po nun. Explain natin yan mamaya. Sige, explain natin. And of course, you hold sway over your political allies in both houses of Congress whose names are now being floated, led, of course, by the former Speaker and your cousin, Martin Romualdez. Well, I'm confident because I know what we did or did not do. But if we investigate everybody, we follow the evidence, and wherever that leads is not something that we try to direct or influence. That's why we have the ICI. They are an independent commission, and that is their job. And their job is to follow the leads that they receive, and if necessary or if it is justified, that they will now recommend to either the Ombudsman or to the DOJ that cases be filed. So let them do their work. We do not interfere with what they do. Wherever it may lead, sinabi ko na nga yan, wala naman tayong tinatago, wala tayong, malakas. I know that there are several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this.
But that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto Correct. nila akong tanggalin. O, yeah, sige, kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila. Pero kaya nandyan ang ICI para silang silang gagawa ng pag-aaral, paghabol ng ebidensya, pag-verify sa mga kwento, sa mga sumbong, sa mga impormasyon na natatanggap nila. And I'm confident that whatever mud might be slung at the administration, that we will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. O yan So malinaw So recognize naman po ng presidente ngayon na yung gustong magpatanggal sa kanya, ano lang yun, ginagamit lang po yung flood control na siya rin mismo nag-expose. So actually kasi mga kababayan, yung hindi ko lang din po talaga maintindihan yung ibang mga hardcore dilawan. Kasi may mga ibang hardcore na dilawan na matatalino naman pero pinipilit din po nilang i-implicate si presidente sa flood control. Kaya nga sumasablay Kaya nga dumudulas lang Pero good job po talaga dun po sa mga kakamping, at sa mga dilawan po na dating kalaban natin ng eleksyon na ngayon po kakampingay natin laban nga po dito sa flood control at saka sa mga Duterte. At least sila, di ba, ano yung utak nila? Flexible yung utak nila. Flexible sila mag-isip. Alam nila na talagang gumagawa ng paraan si presidente para nga po dito sa mga manumalyang flood control project na posibleng kasabot nga po at nangyari pa nagsimula anong panahon pa ni Digong. So ngayon mga babayan, kasi maraming ditong mga question kasi dito For example, saan na ba tayo? Ito. Yan. So una sa lahat mga kababayan, hindi lang naman po kasi pinaimbestigahan po ni PBBM yung flood control project gamit ang ICI. Ang ginawa pa po ni PBBM mga kababayan, yung BICAM budget po, live stream. So merong BICAM na mangyayari na hindi po televised, na hindi po on public. Ang ginawa po ni Presidente Bongbong Marcos, pinablic niya. First time po mangyayari po ito. Oo. So meron siyang paraan na ginagawa pa rin. No more small committee. Marcos says BICAM budget hearings to be live stream. So meron pang small committee. Di ba? Tandaan natin yung nangyari Meron na pong hearing sa Congress. Merong hearing sa House. Pagkatapos din mga kababayan, may BICAM pa. Pagpasok po ng BICAM, may small committee pa. Doon po pumapasok yung insertion sa BICAM na hindi na po pinagdebatihan ng Kongreso at ng Senado, sila lang. At ang pinakamalupit dito, yung small committee. Di ba? So tatanggalin na po 'yan. So ngayon, ang tanong ngayon dito, saan na ba tayo? Yan. So ang tanong ngayon dito mga kababayan, sangkot daw si PBBM kasi ang pinakahuling pumipirma daw, presidente. Napaka-stupid po talaga na na narrative noon. Dapat alam po natin kung paano po tumatakbo yung budget. O in the first place mga kababayan, bago po magkaroon po ng budget, merong first step po 'yan. Unang-una po dito yung DBM, yung NEP. Magbibigay po ng budget proposal yung DBM. Ito po yung NEP. At ito po, ipapasa po ito sa legislation, sa Senate, at sa House. Ngayon mga kababayan, ito pong pagpasok po sa NEP at saka sa legislation, diyan po nagkakaroon ng debate. Hindi na po trabaho ng presidente yung makipagdebate. At mga kababayan, bago po makapasok ang isang proyekto, dapat po kinukonsulta po ito sa mga constituents, sa mga experts, para makapagpatayo pa ng isang proyekto. For example, papatayo ng tulay. So, syempre, meron pong evaluation po yan ng mga engineers o kaya request din po ng mga tao. Hindi na po trabaho ng presidente yun. Trabaho na po yun ng Senate, ng House, at saka ng DBM. So, gets na? So, ibig sabihin nun, ganyan po tumatakbo yung budget. So, pagpasok po ng budget mga kababayan, so, adyan na, di ba, nakapag-debate na. O,
doon na po ipapasa kay Presidente yan. Yan na. So, budget enactment. Yung magiging, so yung napag-usapan po sa House, sa Congress, nagaling sa DBM, magiging proposed bill yan. Tama, consultation process. Galing ni Tito Toto, no? Yan, consultation process, di ba? Hindi na po trabaho ng Presidente yun. Yung makikipagkonsulta po sa mga lugar sa Pilipinas para magkaroon sila ng budget. Trabaho na po ng Congress yun. So ngayon, papasok na po ito, magiging batas po ito, magiging GAA po ito, na pipirma ng Presidente. So syempre kung ikaw Presidente, trabaho mo pa ba? Trabaho mo pa ba na tingnan ulit yung ginawa ng House tsaka ng Senate? Pinagdebatehan na nga nila yan. Mas maganda na lang pala mga kababayan, di ba mas maganda na pala mga kababayan, tanggalin na lang yan. Presidente na lang Presidente na lang dapat yung gagawa ng budget. Hindi na idadaan sa House kung ganun pala yung logic ng mga to. So GAA, Presidente, so okay na. So mga kababayan, napaka-unfair na sabihin po ng mga bobong mga DDS na kasalanan ng Presidente kasi pinirmahan niya. No? Kasi ang point natin dito, nakita po ng Presidente na palpak po yung budget na pinirma niya nung nakaraan dahil po sa ginawa nga po ng BICAM, ng small committee, no? Kaya gumagawa siya ng paraan ngayon para ayusin po yun. Kaya nga sabi nga po ni PBBM, alam namin kung anong ginawa namin, alam din namin kung anong hindi namin ginawa. Kaya engot yan yung ganung logic. Kung ang logic pala ay sangkot ng Presidente dahil siya ang pumirma ng GAA, edi sana tanggalin na lang yung yung kanyang klaseng proseso. Presidente nila gagawa ng budget. Office of the President nila gagawa ng budget. Kasi mangyayari mga kababayan, doon po nakakaroon ng korupsyon sa BICAM at saka small committee. Ngayon, ang gagawin ngayon ni PBBM, dahil doon nga may problema, ipapublic na po nila yan. Kasi, ewan ko ba, alam nyo, ang bobo talaga ni Alan Peter Cayetano. Diba? Sabi ni Alan Peter Cayetano, ito naalala ko lang, no? Sabi ni Alan Peter Cayetano, bakit ganon? Pag kayo gumawa, amendment. Kapag kami gumawa, insertion. Kung di ka ba naman tanga, napakaganda ng explanation na dito eh. Mga kababayan, pag amendment mga ka-streetwise, ibig sabihin nun, pinagdebatihan po yan ng council. Pinagdebatihan po yan ng House or ng Congress. House or ng Senate. Ayun po, amendments po yun. Kasi dumaan po ng council. Yung insertion mga kababayan, ang nag-uusap lang dun, yung small committee lang, at saka yung BICAM, na wala na pong debating nangyari. Sila lang. Ayan ang problema kay yung galing man dito no? Pero, by the way, ako ba, basta pagdidas talaga mga tanga. Basta lang makapagbatikos. Kaya nga pag may kapag may nagbabanggit sa akin yan, Takero, sangkot ng Presidente dyan kasi siya yung pumirma ng huli. Sige nga, explain mo nga muna paano tumatakbo yung budget. Bago mo sabihin yan, alam mo ba kung paano tumatakbo yung budget? Alam mo ba kung paano ginagawa yung budget? Di pala nila alam. Ganyan po, bobong DDS po tawag doon. Kaya nga makmak, hopeless nga yan di ba? Yun, no? So thank you mga kababayan, no? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito, na-recognize po talaga ni PBBM na itong mga nagsusulong na siya po ay tanggalin bilang Presidente, politika lang po yan. Di ba? Tingnan ninyo, yung mga dilawan. Yung mga dilawan, majority po, karamihan po ng mga dilawan, ayaw na rin po nilang tanggalin si PBBM. So, good job po talagang Presidente natin, no? So, siya po yung totoong unifying President. Kaya so, comment lang po sa baba at binabasa ko pang lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay. So, pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na po ng video po na to. Yan. So, thank you mga kababayan. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Nakita na ulit tayo sa susunod nating content.